Yes, tama ang nabasa mo. Magkano nga ba? Worth it ba itong side hustle? Well, in this video ay pag-uusapan natin. Pero bago muna ang lahat, kung napadaan ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Kaya, don't forget to subscribe! Magsimula tayo sa aking YouTube timeline. Nag-start ako noong July 10, 2024. Yan ang araw na ginawa ko ang aking YouTube channel. Every week akong nag-a-upload. Hanggang October 28, 2024, na-monetize ako by ads. 17 videos din ang aking nagawa bago tuluyang na-monetize. Ito ay long-form video, kaya sinisigurado ko na 5 minutes ang haba. In 3 months, may bayad na ang ads na lumalabas sa aking channel. February 14, 2025, naabot ko ang minimum payment. Kung bibilangin, simula noong na-monetize ako from October, almost 4 months din. At nabuo ko ang $100 required payment. Pero kung bibilangin naman, simula noong ginawa ko ang aking YouTube account from July to February 7, 7 months din bago ako na-monetize. Kung titingnan mo, hindi naman masama, di ba? Hindi umabot ng 1 year. At may sahod na ako. Sa loob ng 7 months, hindi tuloy-tuloy na once a week akong mag-upload. Minsan, dahil may ibang priorities din tayo, mayroong once in a 2 weeks na lang. Pero, I make sure na hindi lalampas dyan. Napaka-importante na marunong kang magdisiplina sa iyong sarili. At kailangan lagyan mo ng target goal. March 21 to 26, date expected ng salary ko. Ang naipon ko simula noong October hanggang February ay $110.22. Kung sa pera natin, ito ay around 6,100 pesos. Kung ang palitan ng dollar ay 56 pesos. Para sa'yo, worth it ba? Let me know in the comment section. Dahil para sa akin, sobrang worth it. Lalo na sa katulad kong baguhan at iPhone lang ang gamit. Yes, iPhone lang ang gamit ko sa editing and recording. Ang journey na ito ay hindi madali at ayaw kong mag-sugarcoat. Pero kapag may sipag, tiyaga at determinasyon, walang bagay na hindi mo maaabot. Trivia lang, kailangan abutin ang $100 required payment upang makasahod. Pwedeng tataas dyan, pero hindi pwedeng bababa. Pagdating ng cut-off, bibilangin kung magkano ang na-generate mong pera. After cut-off, iipunin ulit hanggang sa next paycheck. At kung nabuo mo ulit ang $100, ay makakasahod ka na naman ulit. Ang vlogging or pagiging YouTuber ay pwede sa lahat. Bata man o matanda, full-timer or part-timer, walang pinipiling edad. Basta marunong ka lang magsalita sa harap ng kamera. Lahat naman tayo ay nagsisimula sa baba. Natandaan ko nga noon, ang hirap abutin ng monetization policy ni YouTube. Kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours sa loob ng 1 year kung ikaw ay long-form video. Sa isip ko, saan ko kaya yun hahanapin? Kaya ang ginawa ko, upload lang ng upload. At hinahayaan ko si YouTube na magpalaganap ng aking videos. Doon sa mga taong may totoong interest sa financial or pera. Hanggang naabot ko ang requirement ng YPP or YouTube Partner Program. Kailangan na organic ang viewer mo. Iwasan mag-sub to sub dahil malilito si YouTube. Marami ka ngang subscribers pero walang nanonood sa iyong videos. Ang sub to sub ang isang dahilan kung bakit hindi lumalago ang iyong channel. Yung taong nag-subscribe sa'yo dahil sa sub to sub ay hindi panonoorin ang iyong vlogs dahil nga wala naman silang interest. At habol lang nila ang pag-subscribe mo sa kanilang channel. Kaya tinatawag na sub to sub. Iba sa organic na kusa silang nag-subscribe. Kaya may potensyal na panonoorin nila palagi ang iyong videos. Sa usaping payout, may mga steps na kailangan gawin, gaya ng verification address at verification threshold. Ito ang kanilang paraan para malaman ni YouTube na ikaw ay legit. Magpapadala sila ng ganitong papel. At kailangan mong i-input ang nasa loob na code. Napakahalaga ang papel na ito. Kailangan mong i-verify sa iyong Google AdSense.
Sa verification threshold naman, kailangan na magkaroon ng $10 sa iyong AdSense upang ma-verify ang iyong account at makaproceed sa $100 minimum payment. Sa YouTube channel, kailangan na marunong kang pumili ng niche. Something na babagay sa iyong personality o hilig. Ang niche ay tumutukoy sa isang topic na mayroon ka sa iyong channel. Ito ba ay daily vlog, travel, o di kaya makeup tutorial, or katulad ko din na financial tips? Kung alam mo na ang iyong niche, mag-stick ka dyan. At iwasan mo ang paiba-ibang topic. Kung sakaling naguguluhan ka pa rin, upload lang ng upload ng different topics. At tingnan mo kung anong papatok sa iyong viewers. Then, sa susunod mo na upload, yan na ang gawin mong niche. Kailangan mo din pala ng TIN number upang makaproceed sa tax. Once tapos ka na, pwede mo na din iset up ang iyong bank account. Dito, ipapadala ang iyong payout. Take note, sa Google AdSense, sineset up ang tax at payment method. Si Google AdSense ang magbabayad sa iyo ng iyong kita sa YouTube channel. Kaya dapat nakalink silang dalawa. Lahat ng necessary actions ay makikita mo sa iyong YouTube studio. Pwedeng i-download mo ito or i-search sa Google. Kapag may need kang i-set up or i-verify sa iyong channel, dyan sila magbibigay ng updates. Kaya mahalaga na palagi mo itong tinitingnan sa iyong earn section ng iyong YouTube studio. In my opinion, okay na side hustle si YouTube, lalo na kung malakas ang iyong views. Sa platform na ito ay hindi mo kailangan gumastos. Cellphone lang ay okay na. Pwede din bumili ka ng microphone para mas clear ang iyong boses. Pagdating sa editing, use CapCut na free version. Ganyan din naman ang ginagamit ko. Pagdating sa thumbnail, I used Canva and PixArt. Free version pa rin. Alam mo naman na financial tips tayo. Kaya mahilig tayo sa free. So, ano pa? Ay, oo pala. Yung minsan na ginagamit ko na ini-insert sa aking vlogs ay galing yon sa Pixels. At again, ito ay free. Bakit naman tayo gagastos kung mayroong free, diba? Dapat matyaga ka lang mag-research at magbigay ng oras para makatipid ka. Ito pala ang breakdown ng aking sahod. Kung makikita mo sa screen, noong October ay 6.19, November 26.23, December 42.62, January 16.29, at February 18.89. In total ay 110.22. At yan ang pumasok sa aking bank account. Hindi pa dyan nagtatapos. Dahil March na ngayon, meron akong ongoing na 31.44 sa aking account. Ito ay waiting hanggang maabot ko ulit ang $100 minimum payment. At yes, another payout na naman. Bago ko makalimutan, noong March 21, 10:43 ng gabi, nakatanggap ako ng ganitong email. Ibig sabihin, pinadala na ni Google AdSense ang aking sahod sa aking bank account. Ang need mo gawin kapag nakatanggap ka ng ganitong email, check mo lang ang iyong Google AdSense. Punta ka sa Payments, and under Payments, pindutin mo ang Payments Info. Kapag nakita mo na zero balance, ibig sabihin na send na ito. View transactions mo lang at dyan mo makikita ang iyong receipt sa automatic payment. By the way, noong pagkagising ko ng March 22, pumasok na sa aking bangko. Oo nga pala, depende sa bank mo ang processing ng iyong sahod na kung ilang araw ito papasok. Kaya sa tanong na worth it ba itong side hustle, ang sagot ko ay yes. Worth it siya sa mga taong may hiling nito o passion ang ganitong field. $110.22 or 6,100 pesos ay hindi na masama. Especially para sa akin na baguhan. Kung ikaw ay masipag mag-upload ng valuable topics at nagustuhan ito ng viewers, malaki ang chance na every month ikaw ay makakatanggap ng sahod. Of course, possible ito kung ikaw ay determinado. Lahat naman ng bagay ay napag-aaralan. Dahil kung babalikan mo ang first video ko, siguradong ibang-iba ito sa ngayon. Tandaan, progression is better than perfection. So kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.